Purihin ang Panginoon. Tayo po ay medyo maulan, no? Mula kagabi. Nabasa ba yung sinampay nyo? Ayan. Hindi na ipasok kagabi. Ayan. Praise the Lord. Kahit anuman po ang sitwasyon ng ating paligid, ang ating pagsamba sa Panginoon, kailanman ay hindi maapektuhan. Amen? Kahit malamya yung paligid, ang mga anak ng Diyos, masigasig pa rin na nagpupuri sa Kanya. Amen po ba? Palakpakan natin ng masigla ang Panginoon. Hallelujah. Ang ating pong tema, no, na Christ's victory is the answer, breaking free from bondage. At nakakatuwa po na sa bawat talata, bawat linggo na naririnig po natin ang Kanyang salita, ang dami pong pagpapahayag ng Diyos sa atin. Amen po ba? Nararanasan nyo na po ba yung pagpapakawala ng biyaya ng Panginoon? Amen po ba? Ayan, na hindi lang po yan good for this month. At alam po natin, mas lalo pang pinalalawak ng Diyos ang Kanyang biyaya po sa ating lahat. Ang ating pong pag-aaralan, Christ's victory that break emptiness into abundance. Ayan, emptiness into abundance. Ngayon naman po, tututok po tayo sa isang aspeto ng ating buhay. At yun po ay yung parang tila tayo po ay nakatanikala sa mga kakulangan o sa kahirapan o sa mga bagay na alam natin na may kasalatan. Pero ang ating Panginoon, hindi po niya ninais na tayo po'y magkulang. Ang nais po ng Lord, tayo po ay pagpalain. Amen? Dumarating po ba, no, sa buhay natin na parang tila ikaw ay nasa dulo na ng, ano ba yon, yung tali, end of the rope? Dumarating po ba na yung parang you have given out your best, yung energy mo, yung strategy, your faith, but still ended up empty, no? Lalo na ang mga Pilipino po, masigasig po kasi sila, di po ba? Hindi sumusuko, alam natin, hindi yan sumusuko, hindi yan basta mawawala ng pag-asa. Talagang kung pagdating sa pagtatrabaho, pagdating sa mga bagay na gusto nilang makamit sa buhay, nagpapatuloy. Pero dumarating yung pagkakataong parang, I did my best, no? But my best wasn't good enough. Kakanta ba ako? Hindi. Linya lang po yun ng isang kanta. Si Sir Roque na lang pakantayin natin mamaya. No? Yung best natin, parang kulang. Maybe you just said things like, I did everything I knew to do. Why didn't it work? Bakit kaya ganun? Ginawa ko naman yung alam kong dapat gawin. Pero bakit parang hindi siya nagwo-work? Nanalangin naman ako, nag-ayuno naman ako, nag-antay naman ako, pero bakit walang nangyayari? At maaaring nasasabi rin natin, I'm tired of trying and failing. Parang pagod na yata ako na paulit-ulit, try ako ng try, pero nagfe-fail pa rin ako. Kapag ganun po yung dumarating sa punto ng ating buhay, huwag kang mag-alala kapatid, hindi ka nag-iisa. Ayan, no? Talagang dumarating po yun, pero ang katuruan pong ito ay kapag dumating po tayo sa episode ng buhay natin ng ganon, alam mo na yung gagawin. Amen po ba? Dahil sa Bible, meron pong kwento na isa sa mga disipulo ng ating Panginoon, si Pedro at ang kanyang makasamahan na mangingisda, ay dumating po sa punto na nasabi nila na parang tama na, walang nangyayari sa mga ginagawa namin. Kaya mababasa po natin, no, na sa istoryang ito, on Luke chapter 5, na kung saan yung mga si Peter at ang kanyang mga kasamahan, pagkatapos ng lahat ng kanilang ginawa, wala pa ring nangyari. Kaya ito pong ating pag-aaralan, Christ's sermon, our today's sermon is Christ's victory that turns emptiness into abundance. Emptiness into abundance. Sige po, let's open our Bible on Luke chapter 5, verse 1 to 11. Yan po ay kwento po, no, ni Peter. Alam ko pong nabasa nyo na to, pero
hayaan po natin na ang kapahayagan ng Panginoon ay magpalaya po sa atin ngayong umagang ito. On Luke chapter 5, verse 1 to 11, sabi po dyan, minsan habang nakatayo si Jesus sa tabi ng lawa ng Genesaret, nagsisiksikan ang napakaraming tao sa paglapit sa kanya upang makinig ng salita ng Diyos. Verse 2, may nakita siyang 2 bangka sa baybayin, nililinisan ng mga mangingisda ang kanilang mga lambat at wala sa kanilang mga bangka. Verse 3, sumakay siya, si Jesus po, no, sa isa sa mga ito na pag-aari ni Simon. Si Simon Pedro po, no? Isa po siyang mangingisda. Sumakay po si Jesus sa isa sa mga bangka na ito na pag-aari ni Simon. Hiniling niya rito na ilayo ng kaunti ang bangka mula sa baybayin at naupo siya sa bangka at nangaral sa mga tao. So since ang daming mga taong nagsisiksikan, nakita ni Jesus yung bangka ni Simon, ni Peter, Simon pa lang po siya at that time, ay sabi niya, no, sumakay siya at pinalayo niya ng konti. Kumbaga naging pulpito, no, yung bangka at nandyan sa shore yung mga tao nakikinig sa kanya. Sabi daw, pagkatapos niyang mangaral, sinabi niya kay Simon, pumalaot kayo at ihulog ang mga lambat upang manghuli. Sumagot si Simon, Guro, magdamag po kaming napagod, ngunit wala kaming nahuli. Ngunit dahil sa sinabi ninyo, iuhulog ko ang mga lambat. Ganoon nga ang ginawa nila at nakahuli sila ng maraming isda, kaya't halos mapunit ang kanilang mga lambat. Kinawayan nila ang kanilang mga kasamahan sa kabilang bangka upang magpatulong. Lumapit naman ang mga ito at napuno nila ang 2 bangka. Ano pat, no? Sabi po doon, halos lumubog na ang mga ito. Nang makita iyon ni Simon Pedro, siya'y lumuhod sa harap ni Jesus at sinabi, lumayo kayo sa akin, Panginoon, sapagkat ako'y isang makasalanan. Nang gilalas siya at ang kanyang mga kasama dahil sa dami ng kanilang huli, gayon din sina Santiago at Juan na mga anak ni Zebedeo at mga kasosyo ni Simon. Sinabi ni Jesus kay Simon, huwag kang matakot. Mula ngayon, mga tao na sa halip na mga isda ang iyong uhuliin. At nang maitabi na nila ang mga bangka sa pangpang, iniwan nila ang lahat at sumunod kay Jesus. Palakpakan nga po na. Nakuha po ba natin yung kwento? Napakagandang kwento. Praise the Lord. Unang-una po na punto, kung paanong ang Panginoong Jesus, ano pa yung mga stages na dinaanan para makita po natin na ang Diyos, si Jesus, ay kaya tayong palayain mula sa kawalan, mula sa kasalatan, mula sa mga kakulangan, papunta doon sa kasaganaan. Makikita po natin ang unang-unang stage na ito. Sa Luke chapter 5, verse 1 to 5, binasa po natin, emptiness without Christ. Mahina po ata. Emptiness without Christ. Makikita po natin sa Luke chapter 5, verse 1 to 5, nagsimula po ang kwento in the Sea of Galilee. Yung sinasabi po ritong lawa ng Genesaret. Lawa ng Genesaret, no? Ito din po yung Sea of Galilee. Yan. So may iba lang po siyang pangalan. At doon, no, kumbaga normal na senaryo na yung mga mangingisda, syempre, yung Lake of Gennesaret o Sea of Galilee, natural, yun ay river. River po siya. Pero ang tawag lang sa kanya sea, no? Isa po siyang lake, isa siyang lawa na kung saan nandoon yung mga mangingisda. So ang kabuhayan doon ay pangingisda. Hindi lang siya kabuhayan, kundi negosyo. Yun yung pagkakilala sila sa kanila. Yun, doon sila mayaman. No? Maraming isda sa lugar na yon dahil doon sa Lake of Gennesaret. At minsan, isang araw, no, sa kaumagahan na yon, ang Panginoong Yesus ay dumako, no, sa lugar na yon at napakaraming mga tao ang nagpuntahan, nagsisiksikan, no,
na gustong-gustong makapakinig ng salita ng Diyos. Nakakatuwa, no? Dahil ang mga tao rin at that time, hindi lang naman sunod ng sunod kay Jesus para malagyan ng laman ng kanilang tiyan. No? Hindi lang para mabusog. O hindi lang para makakuha ng himala. Hindi lang para gumaling. O parang something to watch. No? Parang, something spectacular. May makikita tayo dito. Hindi lang pala ganon. Yung mga tao ay pumupunta din, sinusundan si Jesus dahil gusto nilang makapakinig ng salita ng Diyos. Sa Luke chapter 5, no, makikita natin na ang kwento na si Jesus ay nagsalita, no, nakita niya yung isang bangka, by that time, umaga na, natural yung mga mangingisda, sa gabi sila nangingisda, di po ba? No? Kasi hindi ganun kaliwanag at maswarm ang water sa taas, no? Kaya sila nag-aakyatan yung mga isda para doon ay warm ang water. Kaya mas maraming na kukuwang isda sa gabi. No? Sino ba ang mga mangingisda rito? Hindi yung nagfi-fishing lang ng paisa-isa. Yung talagang hanap buhay ay pangingisda. At syempre, madilim, mas malamang hindi nila nakikita yung net na ibinababa doon. Kaya ang usual niyan, pag umaga, nagkukuha na sila, naglilinis na sila ng net, tinatahi na nila yan, inaayos na nila yan, at nasa pangpang na yung mga boat. And at that time, nung dumating si Jesus doon at ang mga tao'y naroroon, nakita niya parang nagwa-wind up na for the day, tapos na mangisda, supposed to be, dahil umaga na. No? At nakita niya yung may isang bangka doon na pag-aari ni Simon Pedro. At kanya ay sumakay siya doon at pinatulak niya yung bangka na yon at nangaral siya ng salita ng Diyos. Makikita natin doon sa talatang yon na pagkatapos mangaral ni Jesus, sinabi niya kay Simon, pumalaot ka at ihulog mo ang lambat upang manghuli. Doon sa verse 5, ito ang sagot ni Simon. Sabi niya, Guro, magdamag na po kaming napagod, ngunit wala kaming nahuli. Etong salita na ito ni Pedro ay maririnig, no? Kumbaga, it echoes down na nakakapagod. Magdamag kami nandun. Ni isa, wala kaming nahuli. Di po ba? At hindi yun regular para sa isang mangingisda na uuwi nang walang nangyari. At marami pong pagkakataon na sabi po doon, no, sabi diyan na they toiled all night and caught nothing. Sa isang katulad po ni Pedro, hindi lang po ito isang ordinaryong walang nakuha. Dahil bakit po? Mga ano po sila, professional fisherman. Nakukuha po ba natin? Alam na nila eksakto kung paano, saang lugar, paano ibababa ang net, anong oras sila pupunta doon sa Lake of Gennesaret. Alam na nila yan, kahit tulog. Sabi nga natin, no? Kahit pikit ang mata, sa ulado ko yan. Dahil mga professional fisherman po sila. Kaya ano po yun no? Matinding setback sa kanila na that they've been doing it for such a long time, tapos uuwi sila, walang dalang isda. It's more than a logical failure. It is a professional, emotional, and social setback. For them, no catch means no income, no food, no pride. Kahiya-hiya po yan sa kanilang lugar na uuwi sila nang wala silang dalang isda. Tama po ba? Professional sila Paanong nangyari? Di ba? Parang ang mangyayari, paanong nangyari? Wala kang dalang isda ngayon. Paanong nangyari? Di po ba? Talagang antindi nun kasi hindi lang, unang-una, wala silang mai-trade, walang mabebenta, walang pagkain sa kanilang hapag, at mapagtatawanan sila. It was demoralizing outcome for men who had done everything right. No, kung ikaw si Pedro at yung mga kasamahan niya na nandoon na walang nahuling isda at pagkatas uuwi ng walang-wala, madedemoralize ka talaga. Bakit? Kasi mag-iisip ka ano bang mali sa ginawa ko? Alam ko na itong gawin. Alam ko na kung paanong mangisda.
Kaya ang response ni Peter ay may tono ng wala naman yung ginawa ko. Wala namang nangyari. Napagod lang ako for nothing, no? And that is the honest voice of a man who has reached his limit. This man knows how to work hard. At it is a painful realization. No, na maaring sa punto na yon, naisip ni Peter, dati naman, magaling naman akong mangisda. Pero maaring dumating sa realization na hindi pala sapat yung alam ko. Hindi pala sapat na yung magaling ako. Hindi pala sapat na may effort lang ako. That human effort alone cannot guarantee success. The empty nets reflect more than a lack of fish, but they reflect exhaustion, disappointment, and limitation. Tayo po, pag sino po yung usual na yung parang arawan, halimbawa, yung mga nagda-drive ng mga jeep, di ba? Pag nagda-drive yan, mga boundary yan, magbabiyahe sila, papunta doon, papunta dito. Depende yan kung ilan ang sasakay. Depende yan kung matraffic kung makakailang pasada. Nakakailang pasada kaya ngayon, no? Ng mga jeep mula Baclaran to Sucat, halimbawa, ganun yung pasada. So, maaring lahat na ginawa, pero di ba, minsan uuwi, mababang kita, pang boundary lang, walang maiuwi sa bahay. No, yung pagod, disappointment, at yung limitation. Sa panahon po nila, at the time nila Peter, nung ang Panginoong Yesus, itong senaryo na to, sa tradisyon po nila, na pag marami ka, halimbawa, katulad doon, fisherman ka, marami kang huli, that is a sign of God's blessing. No? Yun yung nila yun yung kanilang theory doon, no? That success in labor was often sign of God's blessing. Pero yung pagtapos mong gumawa ng napakahirap, nilagay mo na ang lahat para doon, no? Parang ang natatanong mo talaga, bakit ganon? No? You will start questioning God's favor at ano bang mali sa mga ginawa ko. At isa itong malaking kahihiyan dahil common sa kanila na pag nangisda ka, pumalaot ka, and you've been doing it for such a long time, natural lang na marami kang nakukuha, marami kang nagagawa. And it means, no, sa mga pagkakataong yon, malaki rin pong kahihiyan para po yan kay Pedro. Sa atin po, sabi po sa Biblia, sabi po sa Ecclesiastes chapter 1, verse 2 to 3, basahin po natin. Ito po ay sabi rin po ni Haring Solomon, no? Sabi niya, meaningless, napakawalang kabuluhan, lahat ay walang kabuluhan. Sabi ng mga ngaral, nagpapakapagod ka ng gusto sa pagtatrabaho sa mundong ito, ngunit para saan ba ang pagpapagod na ito? Isang realization, no, para po kay Solomon at that time, na ang human effort is not enough for us to have success. Na kapag ikaw lang mag-isa at hindi mo kasama ang Diyos, kahit gaano ka pa kagaling, maaaring mag-cause yan ng failure. O maaaring makakarip ka on something, nagsikap ka naman, pero kung hindi kasama ang Diyos, walang kabuluhan. Amen? Ang sabi ng Psalm 127 verse 1 and 2, sabi diyan, unless the Lord builds the house, no? Basahin po natin. Maliban nga na si Yahweh ang magtatag nitong bahay, ang ginawa ng nagtayo ay wala ng kabuluhan. Maliban nga na si Yahweh ang salunsod ay gumabay, ang pagmamasid ng bantay ay wala ring saysay. Hindi dapat pakahirap magpagal sa hanapbuhay, maaga pa kung bumangon, gabing-gabi kung humimlay, pagkat pinagpapahinga ni Yahweh ang kanyang mahal. Hindi po nangangahulog ang ini-encourage maging tamad, no? Tama po na maging hardworking tayo. Tama po na nagtatrabaho tayo. Tama po na all out binibigay natin.
Pero wag natin pong alisin sa equation ang ating Panginoon. Amen? Hindi natin pwedeng alisin sa lahat ng pagpapagal, ambisyon at pangarap natin sa buhay. Hindi pwedeng alisin ang Diyos. Dahil katulad nga, no, sabi diyan, maliban na ang Diyos, si Yahweh ang magtatag ng bahay or anything we build, anything na pinagpapagalan natin, mawawalan niya ng saysay kung dahil sa sarili mo lang. Sabi po ng John 15 verse 5, ang atin pong paboritong verse, apart from me, basa po ulit, ako ang puno ng ubas at kayo ang mga sanga, ang nananatili sa akin at ako sa kanya, ang siyang nagbubunga ng sagana. Basa po, sapagkat wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin. So hiwalay ka pa ba? Fruitless, useless, walang success ang buhay, pangarap o anumang gusto nating marating sa buhay kung tayo ay layo sa Diyos. Dahil sabi ng John 15 verse 5, apart from me, you can do nothing. Kapagkat wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin. Jesus would rather echo this truth to His disciples. Fruitfulness comes only through connection to Him. Ang pagiging mabunga mo, magkakaroon lang ng katuparan yan kung nakakonekta ka sa puno ng ubas. Kung nakakonekta ka kay Jesus. Maraming pagkakataon pag tayo po'y nakakaranas ng mga success sa buhay, na madalas sinimulan naman natin kasama ang Diyos. Kaya lang dahil sa nasobrahan ba ng pagpapala o hindi tayo sumunod sa pamantayan ng Panginoon, nakakalimutan na natin na ang lahat ng yan narating natin dahil sa ating Diyos. Kaya dumadating yung pagkakataon, no, na kailangang matanggal, kailangang mawala, kailangang mag-fail. Bakit? Para ma-realize mo, dati nakakabit ka sa puno ng ubas, dati nakakonect ka sa Diyos. Anong nangyari? Tapos kapag pumalpak, pag nagkulang, nagkaroon ng kasalatan sa buhay, marirealize, no? Baka sabihin pa natin, Lord, bakit mo ako pinabayaan? Hindi nagkulang ang Diyos. Tayo po ang nagkulang. Minsan dumarating yung pagkakataon, no? Sabi diyan, God lets us hit rock bottom so that we discover He is the rock at the bottom. Dumadating yung pagkakataong sumasadsad tayo. Bakit? Kasi para ma-realize natin doon pala sa pinakababa ng ating buhay, doon natin makakatagpo ang ating Diyos. Bakit? Kasi kapag nandun tayo sa itaas, nandun tayo sa tugatog ng tagumpay, wala tayong nakikita doon kundi yung ating kakayahan, yung galing natin. Anong sinasabi? Kasi ginawa ko to, nag-aaral akong maigi. Ay, grabe naman ako magtrabaho. Anong oras ako umuuwi? Ay, grabe naman talaga yung ginagawa ko. Talagang yung gabi, ginagawa kong araw. Di po ba? Puro ikaw ang bida ron. Pag nasa taas, nakakalimutan mo ang Diyos. Kaya pag dumarating na sumasadsad tayo, marirealize natin nandoon yung matibay na bato na sandigan natin, walang iba kundi ang ating Panginoong Yesus. Amen? Palakpakan nga po natin si Lord. Our work without God is like trying to fish with broken nets in an empty sea. Sabi po ni Charles Spurgeon. Ang atin daw pong mga trabaho o ginagawa o anumang mga gustong marating sa buhay ay katulad raw po ng pangingisda na nangingisda ka pero butas pala yung net mo. At nandoon sa isang sea o sa isang karagatan na wala naman palang isda. Amen po? Useless. Walang mangyayari kung hindi natin ilalagay si Jesus sa bawat lakad natin sa buhay. Kaya nga po, no, yung bandage ng scarcity, yung tanikala ng parang kulang, halos lahat naman po tayo'y dumaan doon at dumadaan sa pagkakataong yon. Pag nandoon po tayo sa punto na yon, baka pwede nating balikan. Baka Lord, hindi na kita na ilalagay. Baka hindi ko na nare-realize na ikaw lang ang kayang magpala sa aking buhay. Amen?
Many of us know that's like to labor in our strength and come up empty. Maybe we have the best education, we carefully plan, and pure intention. Sino ba namang nagpaplano ng masama para sa kanyang buhay? Sino ba nagpaplano ng masama para sa kanyang pamilya? Wala naman, di po ba? Madalas nasasabi natin, Lord, ginagawa ko naman to para sa pamilya ko. Ginagawa ko naman ito para magkaroon kami ng maayos na kinabukasan. Pero ginagawa mo lang. Hindi mo ginagawa na kasama ang Panginoon at para sa Panginoon. Kaya pag dumating po sa pagkakataon na yon, lumapit po tayo sa ating Diyos. Be honest with God. Si Peter po, no? Hindi naman siya kumbaga, parang tinanong siya ng Lord, okay ka lang ba? Baka sumagot si Peter. Hindi naman sumagot si Peter, okay lang po ako. Yan. Pero naggaganon siya ng net, siguro bubulong-bulong siya. No? It's okay to be honest with God. Like Peter, don't pretend or suppress your disappointment. Acknowledge it, and it's okay to say, Lord, I've tried. Lord, I am tired. Pag dumadating sa punto na ganon, na parang despite of everything you're doing, parang walang nangyayari. Lord, pagod na po ako. Dagdagan mo ang aking lakas. Ikaw ang aking pag-asa. Amen? Yung pag-amin mo, hindi para ma-disappoint ka pa. Yung pag-amin mo ay para humingi ng tulong sa Diyos. Amen? Don't let the night define your faith. The lack of success doesn't mean the absence of God. Hindi dahil naghihirap tayo sa buhay ay dahil wala ang Diyos o kinalimutan tayo ng Diyos o umalis ang Diyos sa ating tabi. Hindi. Naririyan lagi ang Panginoon. Dumadating lang yung pagkakataon na baka tayo ang umaalis o baka tayo ang lumilimot sa ating Diyos. At kung dumating yung pagkakataon na parang ganon, Lord, tahimik ka, walang nangyayari. Hindi mo alam, may inihahanda ang Diyos para sa iyo. He is just preparing for an encounter that will redefine everything. Kapag nakita mo na yung kamalian mo, pag nakita mo na yung pagmamataas mo sa harapan ng Diyos, pag nakita mo na yung pagkukulang na hindi mo pala isinasama ang Diyos sa bawat ginagawa mo, kapatid, ang Panginoon, handang-handa ka na kaya niyang ihanda at gawin yung mga bagay na mabuti para sa iyo. Let the emptiness drive you to Jesus, not away from Him. Ang tamang pagtugon, kapag tayo'y wala sa buhay, pag tayo ay kulang, pag tayo ay salat, dapat yung scarcity na yon, yung lackness na yon, yung kawalan na yon, hindi magtulak sa'yo palayo, dapat magtulak sa'yo palapit sa Diyos. Amen po ba? Amen po ba? Kasi sino ba ang provider? Sino ba ang giver? Sino ba ang miracle worker? Hindi ikaw. Hindi ang ibang tao. Si Jesus lang. Kaya sa Kanya ka lang lalapit. Kaya yung ating mga kakulangan, dapat yun ang magtulak sa atin to drive us near to Jesus. When the net comes empty, we face in a decision, retreat in despair. No? Sabi po diyan, dapat po tayo po ay lumalapit, walang iba kundi sa ating Panginoon. Before Christ filled the nets, He invites obedience. Ano po sabi po ni Peter? Sabi niya, magdamag po kaming ng isda. Wala ho kaming huli. Pero hindi po doon natapos. Ang sabi po ni Peter, pero, sabi niya, sumagot si Simon, Guro, magdamag po kaming nagpagod, ngunit wala kaming nahuli. No? Ang hirap-hirap ng sitwasyon ni Peter. No? Naglilinis siya ng nets niya, nagtatahi siya. Nililinis niya nang wala namang nangyari. Wala namang nahuli, di ba? Pero, tapos may nagtanong pa, may nagsabi pa sa kanya na pumalaot kayo. No, pwede niya naman sabing, maliwanag na. Di ba? Ando na nga kami, same spot, same lake, wala namang nangyari. Pero sabi po ni Simon, ngunit dahil sinabi ninyo, ihuhulog ko ang mga lambat. Ang sabi po ni Peter, but because you say so, I will let down
the nets. Amen? Hindi po natapos ang storya sa kawalan. Hindi natapos ang istorya sa disappointment. Hindi po natapos ang kwentong ito na puro na lang wala ang sinasabi ni Pedro. Our emptiness is not a failure. It is an invitation for Jesus to step in the boat. Kapag wala po tayo, wala naman po talaga tayo, nagkakaroon lang pag nasa Panginoon, hayaan po nating sumakay si Jesus sa bangka ng ating buhay. Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon. Praise God. Kaya yung emptiness na yan na nakikita po sa atin, yung bandage ng emptiness, mangyayari lang po yan pag wala si Kristo sa ating buhay. Number 2, abundance with Christ. Ano po sabi ron sa verse 5? Sa verse 5 po, sabi niya, ngunit magdamag po kaming nagpagod, ngunit wala kaming nahuli, ngunit dahil sinabi ninyo, ano ba yung sinabi ni Jesus? Sabi ni Jesus, pumalaot kayo at ihulog ninyo ang mga lambat upang manghuli. Dahil sinabi ni Jesus na pumalaot kayo, yung sinabing yun ni Jesus, sabi ni Simon Pedro, ngunit dahil sinabi ninyo, gagawin ko, ngunit dahil sa sinabi nyo, iuhulog ko ang mga lambat. Abundance with Christ. The moment Peter obeys, di ba nakita po natin, naging honest lang naman si Peter kay Lord, Lord, pinalalagay mo sa akin yung net, pero dahil sinabi mo, yan, iuhulog ko ulit ang lambat. The moment Peter obeys, the scene dramatically shifts. Yung pinuntahan niyang sea or lake, it is the same sea. It is the same lake. Hindi naman siya pinapunta ng Lord na punta ka ron sa Panatag Shoal. Hindi naman sinabi, para mas maraming isda ron. Hindi naman niya pinapunta sa iba pang dagat o sa iba pang lawa. Sinabi niya lang, ihulog mo ulit ang iyong net. Hindi naman ibang klase ng mga isda ang naroroon siguro dahil galing nga lang siya ron magdamag. It is the same sea. Hindi naman ibang net ang gagamitin ni Peter pagpunta doon. At hindi naman iba yung mga kasama niya. It is the same sea, the same nets, the same men. Pero ibang klase na ngayon. Kung yung lagi-lagi niyang ginagawa on his own, ngayon iba na. Natuto na si Pedro na sumunod sa direksyon na binigay ni Jesus, natuto na siyang sumunod kung ano ang sinasabi at lakipan ito ng pananampalataya. Amen? There is already the divine direction. Si Jesus na mismo ang nagsabi. Pag tayo po dumadating sa pagkakataong iyon, we turn ourselves to the Word of God. We turn ourselves to prayer. At naririnig natin kung ano ang direksyon ng Panginoon. This time, baka sabihin mo, Lord, ginawa ko na yan. Lord, ganyan din naman Pero magiging iba ang resulta. Bakit? Kasi naroroon na si Jesus sa eksena. Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon. Praise God. One simple act of obedience unleashes the overwhelming results. Ano pong nangyari? Ganoon nga ang ginawa nila, sabi sa verse 6, at nakahuli sila ng maraming isda. Sabihin nga po natin, maraming isda. Nung earlier o overnight, sabi ni Peter, walang isda. This time, maraming isda. Gaano po kaya karami yun? Sabi ng Bible, hindi naman i-describe kung gaano karami. Kaya't halos mapunit ang kanilang mga lambat. At nagtawag pa siya, kinawayan niya pa sila James and John na kanyang business partner para lumapit. Lumapit nga at inilagay pa doon yung laman ng net. Ano pong nangyari? Yung dalawang boat started to sink. Bakit? Sobrang dami na nung nahuli. Can you imagine? Sabi po, ang usual daw sa mga mangingisda at that time, na kapag inilapag nila ang kanilang net,
makakahuli ng mga between 30 to 50 na isda. Siguro yung regular size na isda. At yun yung kanilang nahuhuli. At hindi napupunit yung kanilang net. Kasi yun lang yung average, 30 to 50. Gaano po kaya karami para mapunit ang kanilang net? It may be hundreds. It may be thousands. Bakit po? Kasi lumulubog na yung kanilang bangka. Amen po ba? When there is Christ, there is abundance. Amen? Palakpakan nga po natin ang Panginoon. Praise God. As they lay down their nets this time at Christ's word, yung pagsunod ni Pedro sa direksyon ni Jesus, hinayaan niyang makialam si Jesus sa kanyang hanap buhay. Hinayaan niya si Jesus makialam sa kanyang kabuhayan. Amen po? Para alisin siya sa matinding kahihiyan. Eksperto siya, professional. Ginagawa niya yan siguro since kung anong panahon, maaaring binatilyo pa lang, ginagawa niya na yon. Pero wala palang kabuluhan kung wala doon si Kristo. By Christ's word, they pull in a massive catch that the nets begin to tear and their boats can't even hold the abundance. What once held nothing now threatens to sink from fullness. Nakakatakot, di po ba? Di ba? Yung magbalik ng kapag inilagay mo pala si Lord doon sa eksena ng iyong kawalan. Kapatid, dapat ready ka pala doon sa paglalagyan. Amen? Kasi sa sobrang bigay ng pagpapala, yung turn around ng mga pangyayari from emptiness to abundance, 2 boats na ang naroroon, pero hindi kinaya yung pagpapalang gawin ng Diyos kapag pinayagan mo siyang lumapit at gumawa sa buhay mo. Amen? Palakpakan nga po natin si Lord. Lord, sobra-sobra yun, di ba? The net tearing and boat sinking are not exaggerating. Not exaggeration, but expression of the sheer weight of what God poured out. Kaya minsan, no, kapag halimbawa, may pinagpre-pray po tayo, at yung pag pinagpre-pray natin, hindi pa dumarating, at sa halip na yung pinagpre-pray mo dumarating, ang dumadating pagsubok. Bakit? Kasi sa pagsubok, nai-stretch ka. Amen? Amen po ba? Nai-stretch ka. Gusto ng Lord paluwagin, ma-stretch kang mabuti. Mag-persevere ka, madisiplina ka. Para pag dumating yung turn around ng emptiness to abundance, yung lalagyan mo para saluhin yung biyaya ng Panginoon, salung-salo mo. Amen! Palakpakan nga po natin ang Lord. He is increasing our capacity to receive. Fishermen, no, yung mga, kaya nga po kapag nandito po tayo, the call for help emphasizes that God's blessing is too big for one boat. No? Walang sukat kalagyan. Yun yung lagi nating sinasabi. Yung pagpapala ng Diyos, walang sukat kalagyan. Ano pong sabi ng Malakay 3:10? Na kapag tayo po ay nagbabalik ng ating ikapo. Sabi po ng Malakay 3:10, sabi niya, test me in this. Kung meron pong verse, test me in this and see if I will not throw open the windows of heaven. Sa ibang translation po, floodgates of heaven, and pour out so much blessing that there will be no room enough to store it. Basa po tayo. Dalhin ninyo ng buong buo ang inyong mga ikasampung bahagi sa tahanan ng Diyos upang matugunan ang pangangailangan sa aking tahanan. Subukin ninyo ako sa bagay na ito. Take note, kung hindi ko buksan ang mga bintana ng langit at ibuhos sa inyo ang masaganang pagpapala. Sabi po ng King James Version, if I will not pour out so much blessing that there will be no room enough to store it. Nakakalula, di po ba? Andiyan po ba kayo? Kung tayo ay
sumusunod doon sa direksyon katulad ng sabi ng Lord kay Peter, bring down your nets. Pumunta ka ulit doon, ibaba mo ang iyong nets. Sumunod si Pedro. Ang Malakay 3:10 po ay hindi isa lang sa napakaraming gusto ng Lord na sundin natin sa kanyang mga salita at bigyan tayo ng direksyon. At sa bawat pagsunod, may kakambal na pagpapala. Amen po ba? Kaya nga po sa isipin nyo, sabi ng Lord, kung hindi ko bubuksan ang mga bintana ng langit. Wow! Isang bintana nga lang ng langit, baka hindi na natin kayang saluhin dahil sa iyong pagsunod ng may pag-ibig sa Panginoon. Yun ang promise ng Lord eh. Di ba? There will be no room enough to receive it. Hindi na mai-explain kung gaano karami yung kapalit na pagpapala sa iyong pagsunod sa Panginoon. Ang John chapter 2, no, sabi diyan, just as in the miracle, the blessings here is so large, it exceeds capacity. Sobra-sobra. Yung papadaluying pagpapala ng Panginoon na wala ka na talagang paglalagyan. John chapter 2 verse 1 to 11. Yang kwento po, when Jesus turns the water into wine, not just enough for the guests, but in abundant excess. God's provision is not meager, but it's rich, joyful, and generous. Pag ang Diyos nagpala, hindi siya kuripot. Amen po ba? Pag ang Diyos nagpala, hindi kakaunti. Hanggang manula ka. Amen po ba? Yun ang pangako ng Panginoon kapag tayo ay sumusunod sa Kanya. John chapter 10 verse 10, I have come that they may have life, no, and have it more abundantly. Gasgas man yan, yung verse na yan, pero yan ang pangako ng Panginoon. Hindi niya kalooban na basta lang buhay ang binigay niya, ang gusto niya, masaganang buhay. Palakpakan nga po natin si Lord. Hallelujah. God is not the God of just enough, but He is the God of more than enough. Notice that the miracle doesn't come until Peter obeys. Hindi naman nang sumagot lang si Peter, dumating agad yung abundance, yung blessing. Kailan dumating yung pagpapala? Nung sumunod si Pedro. Amen po ba? Sabi ni Pedro, sige Lord, sige teacher, sinabi mo, gagawin ko. Hindi naman doon lumabas yung blessing. Nung siya ay pumalaot at nung binaba niya yung net, saka lang nakita ni Peter na totoo ang sinasabi at ang pangako ng Panginoon. Tayo din po, kumusta ang ating pagsunod sa Panginoon? Kumusta ang ating buhay? Tandaan natin sa bawat pagsunod, may pagpapala ang ating Diyos. Amen? The nets are still in their hands. The fish haven't arrived. There is a space between instruction and manifestation, which is called faith. Maaring yung logic ni Peter, matalino siya, magaling siyang mangingisda. Pwede nga sabihin niya, tirik na ang araw, wala nang isda. Pero hindi. Sa instruction ni Jesus, sumunod siya. At dumating ang pagpapala ng Panginoon. When He obeys, the results are immediate and overwhelming. Expect abundance when you've seen failure, when Christ is in it. Kapag inilagay na natin si Jesus sa bawat sitwasyon natin at narinig natin ang kanyang salita, ang kanyang mga utos, huwag ka nang mag-atubili. Sumunod ka na. Amen? Sundin kung anong sinasabi sa atin ng Diyos. Your miracle may require movement. Peter has to row back, drop the nets, and try again. Even after disappointments, even after so many reasoning. Minsan magaling talaga tayong mga tuwiran, di po ba? Pero si Pedro, pwede naman siyang mga tuwiran talaga at sabihin, nagawa ko na yan. Magaling ako dito, pero hindi. Sabi niya, yung kanyang pananampalataya na may pagsunod, may aksyon. Amen po ba?
Hindi lang siya nanampalataya, sinamahan niya ng aksyon, kaya dumating ang pagpapala sa kanya. Amen? Faith is not passive, but it's active. Abundance is for sharing, not hoarding. Nakikita niyo po yung mga binasa natin kanina, Malakay 3:10, John chapter 10, no? Bakit sabi ng Lord, sobra-sobra, walang sukat kalagyan. There's no room enough to receive it. Bakit mo, Lord, ako pagpapalain ng over my capacity? Ito lang naman ang ito lang naman ang basket ko, ito lang naman yung kwarto ko na paglalagyan mo ng Lord. Sabi ng Lord, there is no room enough to receive it. Wow! Siyempre ang pangalawang tanong, para kanino? Di ba? Andiyan po ba kayo? Yung pagpapala ng Diyos, kaya niya pinag-uumapaw sa'yo para hindi maging para sa'yo, kundi maging pagpapala para sa iba. Amen! Palakpakan po natin si Lord. Kaya si Peter kung pwede, no, kung magiging gahaman lang siya, di lagay niya na lang lahat sa bangka niya. O kaya buksan niya ulit yung net para hindi makinabang ang iba. Pero anong ginawa po ni Peter? Sabi niya, sinenyasan niya yung iba dahil alam niyang sobra-sobra yung blessing na yon. Tinawagan niya pa. Lumapit pa yung isang bangka. Nung nilagyan pa rin, halos lumubog na sila. Sobra-sobra na yung pagpapala. Kaya kapag tayo po ay pinagpala ng Panginoon, hayaan po nating padaluyin po natin ang pagpapalang yan. Amen? Amen po ba? Kapag binalikan po natin yung buhay natin, di ba? May unang mga nagpala sa atin. Di ba? At minsan gusto nating ibalik sa kanila yung blessing. Pero pag binalikan natin sila, sobra-sobra na rin yung pagpapala sa kanila. Di po ba? No? Kaya why don't you make it to pay it forward? Hayaan mo yung nag-uumapaw na pagpapala sa'yo, padaluyin mo sa iba na alam mong gusto ng Lord na pagpalain mo rin. Amen? Amen po ba? Sabihin nga po natin, I am a blessing. I am a blessing for others. Amen. Palakpakan natin si Lord. May pastor akong naririnig na kapag nagpre-pray siya, lagi niyang sinasabi, Lord, bless me so that I can bless others. No? Sabi ko, minsan ang selfish naman ng prayer niya, pero hindi yun pala prayer niya para makapagpala din siya ng iba. Number 3, transformation through encounter. Ano pong nangyari after that great miracle? Sabi dun sa verse 8 to 11, nang makita iyon ni Simon Pedro, siya'y lumuhod sa harap ni Jesus at sinabi, lumayo kayo sa akin, Panginoon, sapagkat ako'y isang makasalanan. Nang gilala siya at ang kanyang mga kasama dahil sa dami ng kanilang huli, ganun din sila Santiago at Juan na mga anak ni Zebedee at mga kasosyo ni Simon. Sinabi ni Jesus kay Simon, huwag kang matakot. Mula ngayon, mga tao na sa halip na mga isda ang iyong uhuliin. At nang maitabi na nilang mga bangka sa pangpang, iniwan nila ang lahat at sumunod kay Jesus. Ang totoong miracle po rito, syempre ang miracle na makikita natin, yung overwhelming na huli ng isda. Pero ang pinakamatinding himala dito ay yung pagbabago na ginawa ni Jesus sa buhay ni Pedro. From disappointments to abundance to knowing the Lord Jesus. Nung kinakausap niya si Jesus doon sa part sa verse 5, sabi ni Jesus, pumalaot kayo't ihulog ang lambat. Ano po sagot ni Simon? Sabi niya, Guro, magdamag po kaming nagpagod. Paano niya kinilala si Jesus bilang ano? Bilang guro. Andiyan po ba kayo? Bilang guro. No, Rabbi, sabi niya gano'n, guro, teacher. Pero nung after niyang makita yung napakalaking miracle ng Lord, ano na po sabi ni Pedro doon sa verse 8? Nung makita yon ni Simon Pedro, siya'y lumuhod sa harap ni Jesus, lumayo kayo sa akin, Panginoon. Ano na tawag niya kay Jesus? Panginoon na. From being a teacher, nakita ni Simon Pedro na hindi lang basta guro si Jesus. Nakita niya na si Jesus ay Diyos.
Nakita niya na si Jesus ang Panginoon. Nakita niya na si Jesus ang kailangan niyang sundan at kailangan niyang paglingkuran. Makikita natin, the miracle was stunning, but the main event is when Peter, he collapses his knees to the Lord. Yung breaking of net, may breaking of net sa heart ni Peter. Tama po ba? Napunit yung kanyang puso para lumuhod sa harapan ng ating Diyos. And that is the turning point that he learned to realize that Jesus is not just a miracle worker. It's not just a giver, but He is his Savior. He is the one who can transform his life. Amen? Ano pong nangyari? Nagkaroon ng deep repentance si Peter. Nakita niya yung kanyang sarili sa harapan ng Diyos. Di ba? Unless, paano mo marirealize na ikaw ay makasalanan kapag nakaharap ka lang sa kabanalan ng Diyos? Amen po ba? Kitang-kita mo ang iyong kadumihan. At that time, si Peter, nakita niya si Jesus na napakabanal na Diyos na kayang gumawa ng himala sa kanyang buhay. Tayo po mga kapatid, sa mga pagpapalang ginagawa ng Diyos sa atin, huwag po nating makalimutan na may Diyos na unang nagligtas sa atin po. Amen? Sometimes we are more focused on our needs. Sometimes we are more focused on the miracles and abundance. Pero bakit hindi mag-focus tayo doon sa totoong nagbibigay at nagpapala ang ating Panginoon? And that is the transformation of Peter. Hindi na mas na-realize niya after that event, no? Siguro kung ikaw ay negosyante, no? Isipin mo, ay, magtutuloy-tuloy ako nito. Hindi po ba? Pero si Peter, may nakita siyang mas higit sa napakaraming mga isda. Nagkaroon ng direksyon ng kanyang buhay. Nagkaroon ng purpose ang kanyang buhay. Sinabi na mismo ni Jesus ang purpose, you shall now be fishers of men. Tayo po, saan man po tayo inilagay ng Panginoon ngayon, ano man po yung ating mga, maaaring nagtatrabaho ka, estudyante ka, o may negosyo ka, o sa loob ng bahay, nanay o tatay, o bilang anak, ano man po yung ating mga kinalalagyan ngayon, hanapin po natin yung misyon ng Diyos para sa buhay natin. Katulad po si Peter, na-realize niya, hindi na siya nagdalawang beses. No? Hindi na siya nag-isip pa, no? Kung susunod ba siya kay Jesus. Saan man po tayo inilagay ng Panginoon, huwag po nating hayaang mas mangibabaw yung pagpapala kaysa sa paggawa at pagsunod at paglilingkod sa Panginoon. We can be a blessing and we can bless others by serving the Lord. Palakpakan po natin ang Panginoon. Tumayo po tayong lahat. Ngayon pong umaga, meron po ba kayong mga nets? Yan. Ang mga nets po natin, pwede yung ating mga career, pwede yung ating negosyo, mga relasyon, mga bagay na pinagtatrabahuhan nating maigi. Pero empty ba? May kulang ba? Yung mga kapaguran na meron ka kapatid, dalhin mo yan sa ating Panginoong Yesus. Na kahit sa pagkakataong ito, kung paanong ginamit ni Jesus, yung sasakyan, yung boat, no, ni Peter, God still wants 2 steps in your boat. Are your nets full? But your heart still dry? Baka nasa sitwasyon ka naman ng hindi kasalatan o kawalan, pero nasa pagpapala. Pero baka wala namang saysay ang buhay mo. Baka wala namang nangyayari sa buhay mo. Magkakaroon lang yan ng sense o value kapag ang buhay mo ay pinagamit mo sa Panginoon. Is Jesus calling you beyond your boats? He is asking you to trust Him, follow Him, and serve Him in a better way.
Kapatid, Christ's victory is the answer breaking free from bondages. From emptiness to abundance, to transformation. Let us allow Christ to fill all our emptiness, to fill what is lacking to us. No, to fill kung ano man yung mga scars o wala, scarcity sa ating mga buhay o kakulangan. Dahil siya lang ang kayang magpuno anumang klaseng pangangailangan na meron ka. Pangangailangang pinansyal, material, kagalingan, relasyon, espiritual na aspeto sa ating Panginoon. Kaya kanyang punuin. May we sing this song to God. Make this our prayer. Ikaw lang ang pag-asa ko, tanging ikaw ang buhay ko, Jesus. Kahit ako'y nangangamba, basta't ikaw ang kasama, panatag na. Ikaw lang ang sasambahin, paligid man ay magdilim, Jesus. Kahit may suliranin man, lagi kang aawitan, ikaw lamang. Kahit kailan pag-ibig mo sa'kin walang hanggan. Inibig mo ako noon pa man. Ikaw lang ang pag-asa, ikaw lang ang pag-asa ko, tanging ikaw ang buhay ko, Jesus. Kahit ako'y nangangamba, basta't ikaw ang kasama, Hallelujah, Lord! You're enough for us! Ikaw lang ang sasambahin. Ikaw lang ang sasambahin, paligid man ay magdilim, Jesus. Kahit may suliranin man, awitan, ikaw lamang. Kahit kailan di ka nagkulang, biyaya mo sa akin laging laan. Declare it! Ang pag-ibig mo sa'kin walang hanggan. Inibig mo ako noon pa man. Kahit kailan, di ka nagkulang. Biyaya mo sa akin laging laan. Ang pag-ibig mo sa'kin walang hanggan. Inibig mo ako noon pa man. Oh, dakila katapat sa dalangin ko. Ako'y inibig mo kahit ako ay ganito. Walang katapusan ng pagmamahal mo. Walang pinipili ang puso mo. Kahit kailan di ka nagkulang.
laging Hallelujah, laan. Lord. Ang pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Inibig mo ako noon pa man. May we raise our hands to God. Kahit kailan Hallelujah. di ka nagkulang, biyaya mo sa akin laging laan. Ang pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Inibig mo ako noon pa man. Hallelujah. Hallelujah. May we raise our hands to the Lord. Panginoon, naririto po ang aming mga kamay, sumisimbolo ng aming pagsuko at paghingi sa iyo, Panginoon. Lord God, nasa lahat ng aming pangangailangan, ikaw po ang tumutugon. Sa iyong katuruan ngayong umaga, Panginoon, dumarating kami sa punto ng kawalan, kakulangan o kahirapan. Pero meron kaming Diyos na laging sasaklolo, lalapit sa amin, magbibigay ng direksyon at kayang magpalat, gumawa ng himala. Panginoon, sa pangalan ni Jesus, sa lahat ng pangangailangan ng iyong mga anak, alam mo, Lord, ang kanilang mga pananalangin. Lord, maaaring yan, Lord God, ay sa mga pangangailangan nila sa araw-araw, sa pangangailangan nila sa trabaho, pangangailangan nila sa kanilang kabuhayan, sa mga pinansyal at material na bagay. Sabi mo, Lord, humingi kami sa iyo araw-araw ng aming tinapay sa araw-araw, Lord, dahil nagkakaloob ka sa aming mga pangangailangan. Kaya mo, Panginoon, na baguhin ang buhay ng iyong mga anak, palayain mula sa kahirapan, papunta sa kasaganaan at pag-uumapaw. Sa pangalan ni Jesus, we destroy the bandage of poverty. We destroy the spirit of lackness, the spirit of scarcity out of our lives in the name of Jesus. And will it lose your power of abundance? Will it lose your power of freedom from poverty, Lord, in the name of Jesus? Panginoon, hindi lang sa material na bagay o anumang mga financial, Panginoon, aspeto ng aming buhay. Maging, Lord, sa mga nangangailangan, Lord God, ng kagalingan sa anumang klaseng sakit at karamdaman. Father, touch their body and let loose your healing upon them and their entire family, Lord, in the name of Jesus. Maging sa pangangailangan ng kaayusan sa aming mga relasyon at pamilya, winawasak namin ang mga gawa ng kaaway para guluhin ang mga pamilya ng anak ng Diyos, anumang mga kaguluhan, anumang di pagkakaunawaan, anumang pagmamataas, pinalalayas namin ito sa bawat pamilya at relasyon sa pangalan ni Jesus. And we let loose, oh God, your freedom in their family, in their relationship. We let loose your spirit of forgiveness, your love, your humility, Lord. In the name of Jesus, heal every relationship, oh God, in Jesus' name. Maging ang mga emosyonal, Lord, mga kaisipan, Lord, those who are suffering is extreme sadness or depression, disappointments, oh God, in the name of Jesus, heal them, Lord, in Jesus' name. Heal them, oh God, in the name of Jesus. Anumang mga bagay, O Diyos, na inihiling ng iyong mga anak, bigyan mo po ito ng iyong katuparan. Lord, ayon sa iyong pangako, ayon sa iyong panahon, at ayon sa iyong kalooban. We thank you, Lord, for today. We receive, Lord God, we are translated, and you have turned our emptiness into abundance, and you have transformed our lives into a miracle. Marami pong salamat. Tinatanggap namin ang pagpapalang galing sa iyo. Palakpakan natin ang Diyos. We thank you, Lord God. We receive it, Lord. We give you praise. We give you glory and honor. In Jesus' name, amen and amen.